Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,527-36. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung manggahas kang gawin iyan, bakit ka natatakot na pag-usapan ito ng iba? Ang boses na umalangaw-ngaw mula sa langit ay nagpagulat kay Darwin na malapit ng patayin ang 3 dilag sa paligid niya. Nang makabawi siya ng katinoan, mabilis siyang tumayo. Tumingin siya sa langit habang tumatahol, sino iyan? Nang mas masusing tingnan, makikita ang takot sa kaibuturan ng mga mata ni Darwin. Hindi niya pamilyar ang boses. Gayunpaman, para lumitaw ang tao sa itaas ng Lockery cruise ship nang hindi niya namamalayan, ang may-ari ng boses ay dapat na isang taong may kasanayan. Ako ito. Muling umalangaw-ngaw ang boses sa tenga ni Darwin habang patuloy niyang tinitingnan ang langit. Nanginig siya at nanlamig ang kanyang katawan. Ang boses na iyon ay nagmumula sa kanyang tabi. Mabilis siyang lumingon upang tingnan ang pinanggagalingan ng boses. Nakita ni Darwin ang isang binata na nakasuot ng lila na nakatayo 3 metro ang layo mula sa kanya. Ang binata na nakasuot ng lila ay nakasuot ng sinaunang damit, kabaligtaran ng kanyang modernong beach shorts, ng mga bikini na suot ng 3 dilag, at ng marangyang cruise ship na kanilang kinatatayuan. Isang artista. Katulad ni Darwin, 3 babae rin ang likas na napatingin sa langit nang unang umalangaw-ngaw ang boses sa hangin. Nang sundan nila ang linya ng paningin ni Darwin, nakita rin nila ang binata na nakasuot ng lila. Natulala sila. Inakala pa nila na ang binata na napakagwapo kaya nahirapan silang alisin ang kanilang mga mata sa kanya ay isang aktor na kumukuha ng isang sinaunang drama. Tila nakalimutan nila na kasalukuyan silang nakatayo sa pribadong barko ni Darwin. Paano nagkaroon ng aktor sa barko ni Darwin? Si Darwin ay isang nangungunang sundalong super sa mundo. Siya rin ang pinuno ng Kamay ng Diablo, isa sa mga nangungunang organisasyon ng mga sundalong super sa mundo. Mabilis siyang nakabawi ng kanyang kahinahunan. Tiningnan niya ang binata na nakasuot ng lila ng may takot habang nagtatanong, sino ka? Sa di malamang dahilan, ang binata na nakasuot ng lilang damit na nakasuot ng sinaunang damit ay labis na nagpaaliw kay Darwin. Kahit na nakaharap na niya ang ulo ng kaluluwa ni Yan Huang, hindi niya ito naramdaman. Unti-unting humigpit ang takot sa kanyang puso. Paano siya lumitaw? Malinaw na galing sa langit ang kanyang boses noong una siyang nagsalita. Paano siya nakarating dito sa ganoong kaikling panahon? Gaano ba kabilis ang kanyang bilis? Si Alvin, na nakatayo 3 metro ang layo, ay walang pakialam na nakatitig kay Darwin habang sumisigaw ng, Darwin. Ang tingin ni Alvin ay nagpadala ng matinding takot sa katawan ni Darwin. Hindi siya nang ahas na gumalaw. Ang binata na nakasuot ng lila ay nagpaalarma sa kanyang isipan. Bahagya niyang nararamdaman kung gaano kapanganib ang binata. Sa unang pagkakataon simula nang lumakas siya at makamit ang kanyang mataas na katayuan, may nagparamdam sa kanya ng ganito. Bagamat nahihirapan siyang tanggapin ito, wala siyang ibang magawa kundi ang itaas ang kanyang mga alerto. Whoosh! Swoosh! Ang tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Darwin sa sandaling ito. Isang figure ang biglang lumitaw mula sa ere sa tabi ng binata na nakasuot ng lila. Ito ay isang babaeng nakaitim. Gayun din, ang kanyang mga damit ay mukhang luma na. Ang kanyang kagandahan at tindig ay tila kakaiba, isang kagandahan mula pa noong unang panahon. Nang makabawi si Karina, mabilis niyang sinundan si Alvin at sumakay sa isang marangyang cruise ship. Pagsulpot niya, natabunan siya ng 3 magagandang babae na nakasuot ng bikini. Maging ang 3 magagandang babae na nakabikini ay nahiya nang makita nila ang walang kapantay na magandang mukha ni Karina. Napakaganda niya. Sino ang mag-aakala na may klasikong kagandahan na katulad niya sa mundo? Sus Mariosep. Sino siya? Ang ganda niya. Gustong-gusto ng lahat ang kagandahan. Hindi naiiba ang 3 magagandang nakabikini. Nabighani sila sa kagandahan ni Karina, nakatitig sa kanya na parang nawalan sila ng kaluluwa. Kahit ang mababae ay nabibighani sa kagandahan ni Karina, natural lang na hindi naiiba si Darwin. Simula nang umangat siya sa tuktok, namuhay siya ng marangya at walang kulang. Natural lang na hindi rin siya nagkulang sa mga babae at sex.
Malinaw itong makikita sa katotohanang nasa kanyang marangyang cruise ship siya, napapalibutan ng tatlong magagandang babae. Gayunpaman, sa kabila ng napakaraming babae na napapaligiran sa mga nakalipas na taon, wala ni isa sa kanila ang maihahambing sa babaeng nakasuot ng itim na kakalabas lang. Hindi lamang ang babaeng nakasuot ng itim ay may walang kapantay na kagandahan, kundi pati na rin ang kanyang figure ay napakaganda. Ang tatlong magagandang babae na nakasuot ng bikini ay hindi maihahambing sa kanya. Kahit ang kanyang medyo maluwag na damit ay hindi maitago ang kanyang kahangahangang figure. Kung patuloy mo akong titigan, dudukutin ko yung mga mata mo. Sabi ni Karina sa boses na kayang magpalamig ng kaluluwa habang nakakunot ang noo nang makita niya si Darwin na hayagang nakatitig sa kanya ng may pagkalito. Bagamat ang kaluluwa ni Darwin ay hindi mas mahina kaysa sa kaluluwa ni Karina, ang kanyang kaluluwa ay lalo lamang napalakas ng genetic medicine. Kaya naman, nakaramdam siya ng kilabot at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago nang maramdaman ang aura na pinakawalan nito noong pinagbabantaan siya nito. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay mas napuno ng pagkamangha nang tumingin siya sa kanya, sa halip ay napuno ito ng takot. Inakala niyang isa itong super soldier. Dahil nagawa nitong takutin siya, kailangan niyang maging isang mahusay na super soldier. Isang alon ng ginhawa ang balot sa puso ni Darwin sa sandaling ito. Mas lalo siyang nagtiwala nang maalala niya na walang sinuman sa mundo, maliban sa ulo ng kaluluwa ni Yan Huang, ang makakaligtas sa 100 galaw mula sa kanya. Tutal, ang kanyang nakamit sa porma at kagustuhan sa boxing ay hindi naman gaanong pangit. Gayunpaman, paano siya napunta rito? Tila bigla na lang siyang lumitaw kanina. Si Darwin, na nakahinga ng maluwag, ay muling nakaramdam ng takot nang maisip kung paano lumitaw ang babae. Hindi pa siya nakakita ng kahit sinong super soldier, ordinaryo man o elite na may kakayahang gawin iyon. Kahit siya ay hindi rin may kakayahang gawin iyon. Mukhang hindi mo sineseryoso ang mga sinasabi ko, malamig na sabi ni Karina, ang mga salita niya ay puno ng intensyong pumatay. Hindi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Darwin. Agad na nakaramdam siya ng matinding lungkot nang marinig niya ang lamig sa boses ni Karina. Swoosh! Gumalaw si Karina na parang bagzo ng hangin. Sa isang kisap mata lamang, natuklasan ni Darwin na ang babaeng nakaitim na dating 3 metro ang layo ay lumitaw sa harap niya. Nakataas ang kamay nito, tinutukan ang kaliwang mata niya. Malabo niyang nakita ang parang karayom sa pagitan ng hintuturo at gitnang daliri nito. Ah! Sigaw ni Darwin sa sakit. Bago pa man siya makapag-react, nakaramdam na siya ng matinding kirot sa kaliwang mata niya. Di nagtagal, natuklasan niyang nawala na siya ng paningin. Nabulag ang kaliwang mata niya. Ah! Mga langit! Napasigaw sa takot ang 3 magagandang babaeng nakabikini nang makita nila ang madugong eksena ito. Umagos ang dugo mula sa kaliwang mata ni Darwin. Kalahati ng kanyang mukha ay basang-basa ng dugo na nagpapamukha sa kanya na nakapangangilabot at nakakatakot. Si Darwin ang pinuno ng kamay ng Diablo, ngunit, ngayon, siya ay pinabagsak sa ganoong kaawa-awang kalagayan ng isang babae nang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong lumaban. Tumingin ang 3 magagandang babae na nakabikini kay Karina na bumalik na sa tabi ni Alvin. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na lakas ang babaeng ito na mukhang napakaamo? Kung mayroon silang ganitong lakas, kakailanganin ba nilang pagbigyan ang bawat kapritsyo ni Darwin? Hindi na lamang tagapamahala si Darwin ng mersenaryong si Haring Alvin. Siya ang pinuno ng kamay ng Diablo. Mabilis niyang ginamo ang pinsala sa kanyang mata. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Tumingin siya sa lupa habang nagtatanong ng may pag-iingat, sino? Sino ka? Kung hindi pa rin niya alam na ang lakas ng babaeng nakaitim ay higit na nakahihigit sa kanya, hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon bilang pinuno ng kamay ng Diablo. Kaya naman, hindi na siya nang ahas na tumingin sa kanya, sa takot na baka mabulag nito ang kanyang iba pang mga mata. Gayunpaman, hindi nagatubili si Karina na sumagot kay Darwin. Sa halip, tumingin siya kay Alvin at nagtanong ng may pagtataka, ikaw ba talaga ang mersenaryong Haring Alvin na pinagtaksilan at pinatay ng lalaking ito ilang dekada na ang nakalilipas? Tunay na naguguluhan si Karina.
Paano ang isang kilalang celestial na may lakas na maihahambing sa isang walang katawang celestial na nasa siyam na kapigatian mula sa kaharian ng lalawigan ng santo ay ang taong iyon din ang namatay mula sa planetang Yanhuang sa kaharian ng Yanhuang ilang dekada na ang nakalilipas. Bagamat pareho sila ng pangalan, tila hindi ito kapanipaniwala. Oo, magaan na sagot ni Alvin habang patuloy na nakatitig kay Darwin. Nang marinig ni Darwin ang tanong ni Karina, siya ay natulala. Si Haring Alvin, isang mersenaryo, ay lubos na natitiyak niya na si Alvin ay namatay na ilang dekada na ang nakalilipas. 2528. Malinaw pa ring naaalala ni Darwin ang pangyayari noon. Nang barilin hanggang sa mamatay ang mersenaryong si Haring Alvin ng isang grupo ng mga armadong lalaki, nakatayo siya sa likod ng mga armadong lalaki. Nasaksihan pa niya mismo ang pagtatapon ng bangkay ni Alvin. Dahil dito, hindi siya naniwala nang marinig niya ang mga salita ng babaeng nakaitim na nagpapahiwatig na buhay pa si Alvin. Gayunpaman, hindi nito napigilan siyang tingnan ang binata na nakasuot ng lila. Inamin ng binata na siya ang mersenaryong si Haring Alvin. Matapos tingnan si Alvin, may kumpiyansang sinabi ni Darwin, hindi siya ang lalaking iyon. Si Alvin, na nakatingin kay Darwin, natural lang na nakita ang kumpiyansa at kawalan ng paniniwala sa mga mata ni Darwin. Sabi niya, parang hindi ka naniniwala na ako si Alvin, ang taong pinagtaksilan mo at naging sanhi ng pagkamatay niya. Tumingin si Darwin kay Alvin na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, hindi kita kilala. Hindi nakakatawa ang biro mo. Biro. Wala nang malay si Alvin. Pagkatapos, walang pakialam niyang sinabi, naaalala ko ang unang teknik ng format ang itinuro ko sa iyo ay ang cannon fist. Sa huling pahina ng format ng boxing manual na iginuhit ko para sa iyo, makikita ang lagda ko sa kaliwang sulok sa itaas. Naaalala ko. Patuloy niyang tinitigan si Darwin ng malamig habang sinimulan niyang isalaysay ang lahat ng mga bagay na silang dalawa lang ang nakakaalam. Nang marinig ni Darwin ang mga unang ilang pangungusap mula kay Alvin, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga bagay na pinag-usapan ni Alvin ay tanging sila lang ni Alvin ang nakakaalam. Hindi nagtagal at napuno ng takot ang kanyang mga titig na parang nakakita ng multo. Sumigaw siya sa kawalan ng paniniwala, at pinutol ang sasabihin ni Alvin, hindi. Hindi. Imposible. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita si Alvin. Alam niyang hindi na nagdududa si Darwin na siya ang mersenaryong Haring Alvin. Nagsalita si Darwin nang may takot sa mukha, nasaksihan ko mismo ang pagkamatay mo. Paano ka pa nabubuhay? Paano nangyari ito? Sa sandaling ito, para siyang baliw. Hindi niya maisip kung paano buhay at maayos ang isang lalaking pinatay ilang dekada na ang nakalilipas. Bukod pa rito, sa loob ng maraming taon, wala talagang balita tungkol sa lalaking ito. Samantala, ang tatlong magagandang babae na nakabikini ay napuno ng pananabik nang marinig nila si Darwin na nagpapatunay na ang binata na nakasuot ng lila ay si Haring Alvin na may mersenaryo. Sus Mariosep! Siya talaga ang mersenaryong Haring Alvin. Ang gwapo talaga ni Alvin. Natural lang, madaling matanggap ng tatlong magagandang nakabikini na buhay pa ang mersenaryong si Alvin. Inakala lang nila na nagkakamali si Darwin. Natural lang na nahirapan si Darwin na paniwalaan ito, hindi tulad ng tatlong magagandang babae na nakabikini. Tutal, nasaksihan niya ang pagpatay kay Alvin at ang pagtatapon ng bangkay nito. Kaya naman, sigurado siyang patay na si Alvin. Walang paraan para mabuhay siya. Kung hindi ibunyag ng taong nakatayo sa harap niya ang mga bagay na tanging sila lang ni Alvin ang nakakaalam, hindi siya maniniwala. Walang imposible, magaan na sabi ni Alvin. Paano ka nakaligtas? Walang ibang nagawa si Darwin kundi maniwala na hindi namatay ang mersenaryong si Haring Alvin matapos makinig sa mga salita ni Alvin. Hindi mahalaga kung paano ako nakaligtas. Gayunpaman, talagang interesado ako sa napakalaking pagbabago sa mundo. Ang teknolohiya ay daan-daang taon nang nangunguna kahit ilang dekada pa lamang ang lumipas. Natural lamang na tiwala si Alvin na walang paraan upang makatakas si Darwin mula sa kanya. Kaya naman, hindi siya nagmamadaling patayin si Darwin. Bukod dito, kinasusuklaman niya si Darwin hanggang sa buto. Hindi niya mailalabas ang kanyang galit kung mabilis niyang mapapatay si Darwin. Bago niya pinatay si Darwin, gusto niyang makaramdam si Darwin ng kawalan ng pag-asa.
Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Darwin nang makita niya si Alvin, na nagbago ang anyo na hindi niya balak patayin sa ngayon. Maaaring hindi niya alam kung gaano kalakas si Alvin, ngunit sigurado siyang mas malakas sa kanya ang babaeng nakaitim na nakatayo sa tabi ni Alvin. Dahil sa takot niya kay Karina, agad na isiniwalat ni Darwin ang nangyari sa nakalipas na 30 taon sa mundo. Sa pamamagitan ng paliwanag ni Darwin, nalaman ni Alvin na isang malaking insidente ang naganap hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Isang sasakyang pangkalawakan mula sa isang planetang pinamamahalaan ng teknolohiya ang dumating sa daigdig. Ang mga dayuhan na sakay ng sasakyang pangkalawakan ay nagdala ng makabagong teknolohiya mula sa kanilang planeta, na tumulong sa daigdig na isulong ang kanilang teknolohiya. Pagkatapos noon, umalis ang mga dayuhan sakay ng sasakyang pangkalawakan na parang hindi sila kailanman nakarating sa daigdig. Kung hindi dahil sa malaking pagsulong sa agham at teknolohiya, iisipin ng mga tao na panaginip lamang ang lahat. Sa mga sumunod na taon, dahil sa teknolohiya mula sa mga dayuhan, dumaan ang daigdig sa isang matinding pagbabago, maraming buhay ang nawala, ngunit kasabay nito, nagsimulang tumaas ang mga nagawa ng mga tao. Ang matinding pagbabago noong panahong iyon ay tinatawag na pagbabago ng nirvana. Sa panahong iyon, mabilis na sinamantala ni Darwin ang gininto ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Lalo pa niyang pinagkadalubhasaan ang porma at kalakasan mula sa manual na natanggap niya mula kay Alvin. Hindi nagtagal ay naging isa siya sa mga nangungunang super sundalo sa mundo at matagumpay na itinatag ang kamay ng Diablo. Nakaramdam ng galit si Alvin nang marinig niyang sinabi ni Darwin na siya na ngayon ang pinuno ng kamay ng Diablo. Alam niyang ang mga kamay ng Diablo ay isang puwersang kinatatakutan ng lahat ng pangunahing bansa, liban kay Hua. Ang kanyang dating manager ay kasalukuyang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Kahit ang mga pinuno ng mundo ay kinailangang magpakita ng paggalang kay Darwin. Mapang-uyam niyang sinabi, mukhang maayos ang iyong pamumuhay. Pinilit ni Darwin na ngumiti sa kanyang mukha sa kabila ng takot na bumabangon sa kanyang puso. Sabi niya, lahat ng ito ay dahil sa porma at kagustuhan na iniwan mo para sa akin. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang galit nang marinig niyang binanggit ni Darwin ang bagay na ito. Hindi niya talaga inaasahan na ongat si Darwin sa tuktok sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa porma at kagustuhan na naiwan niya. Tutal, ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng pagtataksil ni Darwin. Bukod pa rito, naiisip niya si Darwin na mabubuhay ng ganito kaganda hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay kung hindi siya babalik upang maghayganti. Maya-maya, binago ni Alvin ang usapan at nagtanong, bakit mo ako pinagtaksilen? Tinatrato niya si Darwin na parang kaibigan noong unang iniligtas ni Darwin ang buhay niya. Sa paglipas ng panahon, sinimulan niyang ituring si Darwin bilang kanyang kapatid. Malamig niyang tinanong, sa tingin mo ba isa akong kasangkapan na maaaring makinabang sa iyo? Natahimik si Darwin nang marinig niya ang mga tanong ni Alvin. Alam niyang hindi makakatulong kahit na magparaya pa siya kay Alvin. Tutal, ang pagtataksil niya ay higit pa sa sapat upang patunayan na hindi niya kailanman itinuring si Alvin bilang isang kaibigan, lalo na bilang isang kapatid. Mukhang tama ako. Malamig na tinitigan ni Alvin si Darwin. Ang hangering pumatay na lumabas sa kanyang katawan ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Darwin. Malamig niyang sinabi, noong una, plano kong dahan-dahanin kang pahirapan at hayaang maranasan mo ang kawalan ng pag-asa bago kita patayin. Gayunpaman, nagbago na ang isip ko. Putol ni Darwin kay Alvin matapos siyang ngumiti ng may pag-aalinlangan, hindi mo ako mapapatay. Alvin, hindi ko alam kung bakit ka pabuhay o kung bakit nagbago ang hitsura mo. Bukod pa rito, may babae ka sa tabi mo na mas malakas pa sa akin. Maaaring hindi ako mas malakas kaysa sa iyo, ngunit ang mayroon ako sa mundo ay wala kang malalampasan. Kung maglalakas loob kang patayin ako, sisubog ang aking mga tao ng mga super nuclear bomb na itinanim ko sa buong mundo. Sa oras na iyon, masisira ang mundo. Sa totoo lang, inihanda ko ang trump card na ito kung sakaling bumalik sa mundo ang mga alien na nagdala sa atin ng advanced na teknolohiya. Wala akong ibang pagpipilian kundi gamitin ito sa iyo ngayon. 2,529. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ni Darwin. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na natatakot siya sa mga super nuclear bomb na nakatago sa bawat sulok ng mundo.
Maaaring may kakayahang sirain ng mga super nuclear bomb ang mundo, ngunit hindi ito nagdudulot ng panganib sa kanya. Baliw ka. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alvin kanina dahil pakiramdam niya ay baliw si Darwin. Sa totoo lang, itinali ni Darwin ang buhay niya sa lahat ng buhay sa mundo. Alam niyang matalino at ambisyoso si Darwin, ngunit hindi niya inaasahan na isasaayos ni Darwin na pasabugan ng kanyang mga tauhan ang mga super nuclear bomb na nakatago sa buong mundo, na siyang sisira sa lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo, kung sakaling mamatay siya. Plinano ito ni Darwin upang mas maisguro niya ang kanyang posisyon sa mundo. Naisip ni Darwin na nakita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin, natakot si Alvin sa mga super nuclear bomb na itinago niya sa buong mundo. Ngumisi siya. Baliw. Siguro. Gayunpaman, ginagawa ko lang ito para protektahan ang aking sarili. Noong nagdala ang mga alien mula sa kalawakan ng makabagong teknolohiya sa Earth, maraming tao ang nag-isip na ginawa ito ng mga alien ng walang anumang lihim na motibo. Gayunpaman, hindi ako sang-ayon. Tiyak na may ginagawa sila. Bakit naman sila magiging mabait kung hindi? Sino ang nakakaalam kung tinatrato nila tayo na parang baboy? Kapag pinataba na nila tayo, baka bumalik sila para patayin tayo. Dahil ang mga taong inayos ko para pasabugan ang bomba ay na-brainwash na simula pa noong bata pa, hindi man lang sila kumukurap kahit sabihin ko sa kanila na pumunta sa impyerno, lalo na ang utusan silang pasabugan ang mga super nuclear bomb. Samantala, ang ekspresyon ng tatlong magagandang babae na nakabikini ay lubhang nagbago nang marinig nila ang mga salita ni Darwin. Labis silang nagulat nang marinig nila ang plano ni Darwin. Kahit na bumalik na ang kanilang katinoan, takot pa rin sila. Mga super nuclear bomb. Nakatago sila sa buong mundo, at kapag sumabog ang mga ito, sisirain nila ang mundo. Hindi. Ayokong mamatay. Patuloy na nakatitig si Darwin kay Alvin at mahinang sinabi, nakakagulat at hindi inaasahan na pagkatapos mong mabuhay muli, may kasama kang isang babaeng may napakalaking lakas. Gayunpaman, ano ang silbi kung ang kasama mong babae ay mas malakas kaysa sa akin? Kaya mo ba akong patayin? Maliban na lang kung handa kang isakripisyo ang buhay ng lahat kapalit ng akin, hindi mo ako mapapatay. Bueno, hindi mo kailangang magtiwala sa mga salita ko, patayin mo na lang ako at tingnan kung nagsasabi ako ng totoo. May bahid ng pangungutya ang narinig sa boses niya habang nagsasalita. Samantala, ang ekspresyon niya ay puno ng kumpiyansa, parang sigurado siya sa kanyang tagumpay. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alvin, ngunit napakalamig ng kanyang mga mata nang sabihin niya, base sa personalidad mo, hindi na ako nagtataka kung mayroon kang ganitong taktika. Gayunpaman, sa tingin mo ba talaga mamamatay ako dahil lang kaya mong sirain ang mundo? Ngumisi si Darwin. Ang ibig mo bang sabihin sa akin na mabubuhay ka pa rin kapag sinira ko na ang mundo? Aba, pasabugin lang ng mga tao ko ang mga super nuclear bomb isang buwan pagkatapos ng aking pagkamatay kaya mayroon kang isang buwan para maghanap ng paraan palabas. Nakakalungkot na hindi tayo iniwan ng mga alien dala ang kanilang teknolohiya sa spaceship. Bukod pa rito, ang umiiral na teknolohiya sa spaceship sa mundo ay biglang naglaho pagkatapos dumating ang mga alien sa mundo. Ang mas nakakagulat pa ay lahat ng aeronautical scientist ay nawala na baliw sa isang iglap. Kumunat ang noo ni Alvin. Kung totoo ang mga sinabi ni Darwin, ang mga alien na nagdala ng makabagong teknolohiya sa mundo ay tila may masamang intensyon. Tila pinipigilan ng mga alien ang mga tao sa mundo na pumunta sa kalawakan. Mahina niyang tanong, hindi ba naghihinala ang mga tao? Magaan na sagot ni Darwin, syempre, ginawa nila. Noong panahong iyon, may nagtanong sa mga alien na iyon. Gayunpaman, sumagot sila na para sa ating ikabubuti dahil ang ating buhay ay malalagay sa panganib kung maglalakbay tayo sa kalawakan. Sinabi nila na bibigyan nila tayo ng teknolohiyang panghimpapawid sa tamang panahon. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy sa sarkastiko niyang sinabi, ang nakakatawa ay karamihan sa mga tao ay naniniwala sa mga kalokohang sinabi ng mga alien na iyon. Bagamat marami rin ang nag-aalinlangan, ano ang magagawa nila laban sa mga misteryosong alien na iyon? Base sa kanyang mga salita, makikita na labis siyang naghihinala sa mga alien na iyon na hindi alam ang pinagmulan.
Dahil sa mga kadahilanang ito, itinago mo ang mga super-nuclear bomb sa buong mundo. Kapag bumalik ang mga alien, plano mo bang gamitin ito para takutin sila at makipagnegosasyon sa kanila? Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Alvin. Hindi naman siya ganoon katanga para isipin na balak ni Darwin na iligtas ang mga tao sa mundo, ang plano lang ni Darwin ay iligtas ang kanyang sarili. Matuwid na sumagot si Darwin, tama. Dahil pinaghirapan ng mga alien na iyon ang pananatili sa atin dito, tiyak na may hinahanap sila. Kung kaya ko silang takutin gamit ang lupa, hindi na mahihirapan akong makakuha ng benepisyo mula sa kanila. Marahil sa oras na bumalik ang mga alien, baka nakakuha na ako ng genetic medicine para pahabain ang buhay ko. Sa oras na iyon, makakaalis na ako sa lupa at makakapaglakbay sa ibang mga planeta sa kalawakan. Nang magsalita siya, ang kanyang mga mata ay lubhang nagniningning. Sa kanyang kasalukuyang posisyon, nasiyahan na siya sa lahat ng luho na makukuha sa lupa. Ang kanyang kasakiman ay lalong lumakas, at itinoon niya ang kanyang pansin sa pagpapahaba ng kanyang buhay at paglalakbay sa ibang mga planeta upang mapalawak ang kanyang abot tanaw. Bueno, natural lang siguro na ganito lang ang lawak ng iyong mga ambisyon. Umiling si Alvin habang nakatitig kay Darwin ng may bahid ng awa. Naisip niya na ang ambisyon ni Darwin ay katulad ng ambisyon ng isang pulaka sa balon. Paano kung mapahaba ni Darwin ang kanyang buhay at makapaglakbay sa ibang mga planeta sa kalawakan ito? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Darwin nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Akala niya ang kanyang mga ambisyon ay isang bagay na hindi kayang isipin ng mga normal na tao sa mundo. Gayunpaman, tila minamaliit ni Alvin ang kanyang mga ambisyon. Anong sabi mo? Ano ang ibig mong sabihin na hanggang dito na lang ang aking mga ambisyon? Walang pakialam na sumagot si Alvin, anong ibig kong sabihin? Wala naman talaga. Sa tingin ko lang ay para kang pulaka sa balon. Isang pulaka sa balon. Galit na galit si Darwin kaya namula ang mukha niya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sa sandaling ito, lumingon si Alvin upang tingnan si Karina na nakatayo sa tabi niya at sinabing, hintayin mo ako rito. Dadalhin ko ang palakang ito sa balon para makita ang iba pang mga planeta sa kalawakan na pinapangarap niyang bisitahin. Ipapakita ko sa kanya ang pagkakaiba namin. Pagkasabi niya noon, ikinumpas niya ang kanyang kamay bago nawala sa Lockery cruise ship kasama si Darwin na gulat pa rin. Natulala ang tatlong magagandang babae na nakabikini nang makita nilang naglalaho na lang bigla si Alvin. Samantala, ang tunog ng hangin ay sumipol sa hangin habang inilayo ni Alvin si Darwin mula sa lupa sa pamamagitan lamang ng isang kumpas ng kanyang kamay. Nang makabawi si Darwin sa kanyang katinoan, pangungutya niyang sinabi, walang hiya kang yabang. Akala mo malakas ka para dalhin ako. Gayunpaman, hindi nagtagal at bigla siyang natahimik, at namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang mga binti. Habang nakatitig siya sa isang asul na planeta mula sa malayo, napaisip siya kung nananaginip ba siya. Instinktibo niyang ibinaba ang kanyang ulo at natuklasan na lumulutang siya sa kalawakan ng walang tulong ng anumang makina. Paano ito nangyari? Alam niya na binura ng mga alien ang lahat ng teknolohiyang magpapahintulot sa kanila na maglakbay sa kalawakan. Hindi nagtagal at kumalma siya. Tutal, siya ang pinuno ng isa sa pinakamalakas na organisasyon ng mga super soldier, ang Kamay ng Diablo. Pagkatapos, naisip niya sa sarili, parang may isang di nakikitang puwersa na sumusuporta sa akin. Nagyayabang. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Alvin sa tainga ni Darwin, dahilan para sandaling matakot siya. Lumingon siya upang tingnan si Alvin na nakatayo sa tabi niya ng may kumpiyansa at nakatingin sa kanya ng may pagmamataas. Sa sandaling ito, tiningnan siya ni Alvin na parang isa siyang tunay na pulaka sa balon. Paano ito posible? Paano ka makakapaglakbay dito nang hindi umaasa sa isang lumilipad na makina? Kahit ang isang super soldier na kayang manipulahin ang hangin ay nakakatayo lamang sa ere ng ilang sandali. Kahit na ganoon, 500 metro lamang ang kaya nilang iangat sa ere. Tuwang-tuwa si Darwin. May bahid ng pagkamangha ang makikita sa kanyang mga mata sa sandaling ito. 2,530. Talagang hindi ito inaasahan ni Darwin.
Bagamat nakatagpo na siya ng malalakas na sundalong kayang manipulahin ang hangin at lumipad ng hindi nangangailangan ng lumilipad na makina, lampas pa rin ito sa kanyang imahinasyon. Lubos siyang natigilan nang makita ang binata na nakasuot ng lila na lumilipad sa kalawakan ng hindi gumagamit ng anumang kagamitan sa paglipad. Nananaginip ba ako? Akala ni Darwin na nananaginip lang siya. Tila binaliwala niya ang kanyang dignidad habang sinasampal ang sarili sa harap ni Alvin. Gayunpaman, ang pagkislap na kumalat sa kanyang mukha ay lalo lamang siyang natulala. Natitiyak mo na ba na hindi ka nananaginip? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Darwin nang marinig niya ang boses ni Alvin. Para bang nakatagpo siya ng isang nakakatakot na demonyo. Halatang nagsimula siyang magpanik nang lumingon siya kay Alvin at nagtanong, "Ikaw? Sino ka ba?" Labis siyang nagulat kaya nahirapan siyang tanggapin ang lahat ng ito. "Sino ako?" Ngumiti si Alvin. "Hindi mo ba nalaman ang pagkakakilanlan ko noong nasa cruise ship tayo?" "Hindi. Imposible. Hindi ka maaaring maging si Alvin." Kahit na nakaligtas pa siya ng ilang taon na ang nakalipas, hindi siya maaaring maging ganito kalakas. Ang kasalukuyang pagpapakita ng kapangyarihan ni Alvin ay lubos na natakot at natigilan si Darwin, kaya naman hindi na naniwala si Darwin na si Alvin ang Alvin na nakilala niya ilang dekada na ang nakalilipas. "Hindi ba pwedeng lumakas ng ganito?" Natatawang sabi ni Alvin. "Sa kaunting lakas ko lang, nagawa kong takutin ang pinuno ng kamay ng dyablo. Hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan ko sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo sa ibang mga kalawakan sa Milky Way." Bago ito, iisipin ni Darwin na si Alvin ay isa lamang baliw na baliw. Gayunpaman, hindi na niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin ngayon. Sa kanyang palagay, ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya ay hindi nga tao. Paano makakalipad ang isang tao papunta sa kalawakan ng walang tulong ng anumang teknolohiya? Hindi lang iyon, nagawa pa nga siyang dalhin ni Alvin, isang ordinaryong tao, sa kalawakan. Hindi niya pinanggahasan na isipin na isa siyang piling sundalo sa puntong ito. Sa harap ng isang tulad ni Alvin, wala siyang pinagkaiba sa karaniwang tao. Whoosh! Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang lumitaw habang dinala ni Alvin si Darwin palayo sa solar system. Sa bilis niya, kaya niyang umalis sa solar system sa isang kisap-mata lang. Gayunpaman, sinasadya niyang binawasan ang kanyang bilis para makita ni Darwin ng mabuti ang kanyang paligid. Si Darwin, na dinadala ni Alvin gamit ang isang di nakikitang puwersa, ay naramdaman lamang na siya ay ginapos mula ulo hanggang paa. Halos hindi siya makagalaw. Nakatingin lamang siya sa paligid ng may takot. Pinagmasdan niya ang mga tanawin sa paligid habang papalapit sila sa bituin ng solar system, ang araw. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang dumaan sila sa araw, takot na masunog. Tutal, batay sa kanyang kaalaman, ang init mula sa araw ay lubhang nakakatakot. Hindi ba siya masasaktan kahit ng init ng araw? Naisip ni Darwin sa sarili nang makita niyang hindi naapektuhan si Alvin ng init nang lumipad si Alvin lampas sa araw kasama niya. Lalong-lalo siyang nagulat. Swoosh! Biglang binilisan ni Alvin ang kanyang pagtakbo, dahilan para lumabo ang paningin ni Darwin. Ang araw na parang isang napakalaking nagliliyab na bola ay lalong lumiliit habang sila ay naglalakbay palayo. Ito ay naging isang maliit na pulang tuldok bago tuluyang nawala sa paningin ni Darwin. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumigil si Alvin. Dinala niya si Darwin sa cosmos ng isang walang buhay na planeta. Ito ay isang kakaibang stellar galaxy sa Milky Way. Sinimulan ni Darwin na obserbahan ang kanyang paligid nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Natuklasan niya na napakalayo na niya sa solar system sa sandaling ito. "Nakikita mo ba ang planetang nasa harap mo?" tanong ni Alvin. Lumingon si Darwin upang tingnan ang planetang itinuro ni Alvin. Nakakita siya ng isang dilaw na planeta na may bahid ng kulay abo. Hindi tulad ng daigdig, walang mga anyong tubig sa planetang ito. Sumulyap si Alvin kay Darwin at nagtanong, ano ang ratio ng laki ng planetang ito kumpara sa daigdig? Bagamat hindi sigurado si Darwin kung bakit ganoon ang itinatanong ni Alvin, labis siyang natakot matapos masaksihan ang kahangahangang lakas ni Alvin.
Kaya naman, mabilis siyang sumagot, hindi bababa sa 5 o 6 na beses na mas malaki ito kaysa sa lupa. Napakamapagmasid. Tumango si Alvin matapos marinig ang sagot ni Darwin. Ang planetang ito ay halos 5 beses na mas malaki kaysa sa daigdig. Sa palagay mo ba ay kayang sirain ng mga super nuclear bomb mo sa daigdig ang planetang ito? Hindi pa rin maintindihan ni Darwin ang dahilan ng tanong ni Alvin, ngunit tapat siyang sumagot, hindi. Hindi. Patuloy na nagtanong si Alvin, sa tingin mo ba ay kayang sirain ng isang tao ang planetang ito gamit lamang ang kanyang lakas? Pagkatapos magsalita ni Alvin, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Darwin. Napuno ng gulat at kawalan ng paniniwala ang kanyang mga mata nang lumingon siya kay Alvin. Hindi siya tanga. Natural lang na naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salita ni Alvin. Bagamat kayang maglakbay ni Alvin sa kalawakan ng hindi umaasa sa anumang teknolohiya, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na kayang sirain ni Alvin ang planetang nasa harap niya. Bukod pa rito, 5 beses na mas malaki ang planetang ito kaysa sa daigdig. Lalo na't 5 super nuclear bomb, kahit 10 super nuclear bomb ay hindi sapat para sirain ang planetang ito. Tutal, limitado lang ang pagsabog ng isang super nuclear bomb, at magiging mahirap masakop ang bawat ibabaw sa planetang ito. Base sa tingin mo sa mga mata mo, sa tingin mo imposible yun, di ba? Hayag ni Alvin na hindi siya pinaniwalaan ni Darwin. Nanatiling tahimik si Darwin. Pinanood lamang niya ang dahan-daang pag-angat ni Alvin ng kanyang kamay. Walang buhay sa planeta. Malinaw na hindi ito angkop para sa anumang uri ng nilalang. Habang itinataas ni Alvin ang kanyang kamay, bumulong siya ng malalim, bukod sa wala itong naninirahan, ang planetang ito ay hindi rin bumubuo ng orbit sa paligid ng anumang planeta. Nangangahulugan ito na hindi nito maaapektuhan ang stellar galaxy na ito kahit na ito ay masira. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang planetang ito upang ipakita kay Darwin ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas. Ayaw niyang saktan ang mga inosente o sirain ang balanse ng planetary orbit sa isang galaxy. Mahinahong sinabi ni Alvin, mag-ingat ka. Agad na iniwas ni Darwin ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang atensyon sa planeta, parang natatakot siyang hindi niya mapansin ang susunod na mangyayari. Samantala, ginamit ni Alvin ang kanyang pambihirang assist-type divine ability na maihahambing sa mga divine ability sa mga Devata realm. Elementary Devouring Tactic. Nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa paligid niya, ang ilan sa mga ito ay mas malaki pa sa kanya, at nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng mga espiritu ng langit at lupa mula sa mga kalapit na planeta. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata na hindi man lang nagkaroon ng oras si Darwin para tingnang mabuti. Nakita niya lang ang mga anino na kumislap sa katawan ni Alvin bago ito nawala. Whoosh! Swoosh! Pagkatapos, pinanood ni Darwin ang isang napakalaki at maringal na puwersa na biglang lumitaw sa nakataas na kamay ni Alvin. Ang liwanag mula sa puwersa ay lalong lumiwanag na parang nagliliyab na araw, na napilitan siyang ipikit ang kanyang mga mata. Putok! Maya-maya, iminulat ni Darwin ang kanyang mga mata at nakita ang puwersa sa kamay ni Alvin na biglang sumugod patungo sa walang buhay na planeta. Pagkatapos, nakita niya si Alvin na itinapik ang kanyang kamay pababa bago lumipad din ang isang malaking bakas ng kamay patungo sa planeta, na nag-iwan ng mga luha sa kawalan. Boom! Bigla! Ang mga pag-atake ni Alvin ay nagdulot ng isang nakakatakot na shockwave. Bagamat protektado si Darwin ng kapangyarihan ni Alvin at hindi siya naapektuhan ng shockwave, nakita pa rin niya kung gaano ito katikot. Tila umalangaw-ngaw ang kawalan, parang isang batong nahulog sa isang tahimik na lawa, kasunod ng mga pag-atake ni Alvin. Putok! Gulat na gulat pa rin si Darwin nang makarinig siya ng isang nakabibinging pagsabog mula sa walang buhay na planeta, dahilan para bumalik ang kanyang katinoan. Instinktibo niyang tiningnan muli ang walang buhay na planeta. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang muling umalangaw-ngaw sa hangin. Natuklasan ni Darwin na ang kanyang paningin ay nahaharangan ng isang napakalaking ulap ng alikabok. Hindi na niya makita ang planeta. Maya-maya, nang tuluyan ng tumilapon ang alikabok, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang nakatitig sa tanawin sa harap niya. Nauutal siyang magsalita, "Ti ito. Ti ito."
2,531. Matapos sumupa ang alikabok, nagulat si Darwin nang makita niyang nawala ang planetang 5 beses na mas malaki kaysa sa daigdig na parang hindi ito umiral noong una. Isang kalawakan na puno ng mga bituin lamang ang kanyang nakita sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang emosyon ay kasing gulo ng dagat sa sandaling ito. Matagal bago siya kumalma. Wala na ba? Wala na ba ang planetang 5 beses na mas malaki kaysa sa daigdig? Umasa talaga si Darwin na panaginip lang ang lahat. Gayunpaman, hindi niya kayang magsinungaling sa sarili. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ang boses ni Alvin, dahilan para bumalik sa kanyang katinoan. Oo nga. Noon, namatay ako matapos mo akong pagtaksilan. Napuno ng hindi makapaniwala si Darwin nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Imposible. Paano magiging mersenaryong Haring Alvin ang binatang nakasuot ng lilang ito? Kahit hindi siya mamatay, imposibleng magkaroon siya ng lakas na parang Diyos. Sa kanyang palagay, ang lakas ni Alvin ay lampas sa kanyang pangunawa. Tumingin si Alvin kay Darwin at nagpatuloy sa pagsasabing, gayunpaman, maswerte ako. Kahit namatay ako, lumipat ako sa ibang mundo. Mahinahon siyang nagsalita na parang may ibang taong kinakausap. Ang mundong iyon ay isang mundo kung saan ang malalakas ang namumuno. Pagkatapos gumugol ng ilang dekada doon at naranasan ang maraming bagay, sa wakas ay nakuha ko na ang lakas na mayroon ako ngayon. Ngayong nakabalik na ako sa mundo, batay sa aking nakita, walang duda na mas malakas ako kaysa sa sinumang piling tao na mayroon ka sa mundo. Sinabi mong nakatayo ka sa tuktok ng food chain sa mundo. Gayunpaman, wala ka kumpara sa akin. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Darwin habang nakikinig kay Alvin. Hindi na niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Alvin. Tutal, hindi na kailangang magsinungaling si Alvin sa kanya. Hindi niya talaga inaasahan na lilipat sa ibang mundo ang mersenaryong Haring Alvin pagkatapos niyang mamatay sa mundo. Bukod pa rito, sa loob lamang ng ilang dekada, nagawa ni Alvin na maging napakalakas. May bahid ng selos na makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, bakit? Kahit patay na siya, nagagawa pa rin niyang mamuhay ng mas maayos kaysa sa akin. Marahil, sa iyong paningin, ito ang lawak ng kalawakan. Gayunpaman, gusto kong malaman mo, ang lugar na ito kung saan matatagpuan ang daigdig ay tinatawag na Yanhuang Realm. Maraming mga kalawakan sa Yanhuang Realm. Ang kalawakan na alam mo ay parang isang liblib na lugar na may limitadong enerhiya ng langit at lupa. Sa katunayan, maraming piling puwersa sa kaharian ang hindi man lang magnanais na manirahan dito. Nakikita kong gulat ka sa katotohanan na kaya kong sirain ang isang planeta sa pamamagitan lamang ng isang casual na pagkumpas ng aking kamay, at iniisip mo na ang aking lakas ay walang kapantay. Gusto kong malaman mo na noong sinira ko ang planetang iyon, hindi ko man lang ginamit ang aking buong lakas. Bukod pa rito, maraming mga powerhouse sa Yanhuang Realm na may kakayahang gawin ang ganitong gawa. Bukod doon, maraming mga planeta at kalawakan na pinamamahalaan ng agham at teknolohiya. Mayroon silang mga barkong pandigma sa antas ng apocalypse na may kakayahang sirain din ang planetang iyon gamit lamang ang isang bomba. Sandaling tumigil si Alvin bago tumingin kay Darwin nang may paghamak at sinabing, pagkatapos mong marinig yan, hindi ba't sa tingin mo ay para kang polaka sa balon? Parang biro ang mga ambisyon mo para sa mga tunay na elite. Bawat salita ni Alvin ay nagpang-inag sa loob ni Darwin. Hindi man lang ginamit ni Alvin ang buong lakas niya para sirain ang planetang iyon. Maraming tao ba ang may kakayahang sirain din ang planetang iyon? May mga planeta ba na may advanced na teknolohiya na nagtataglay ng mga battleship na nasa antas ng apocalypse, at isang bomba lang mula sa isang battleship ay kayang sirain ang isang planeta? Isang polaka sa balon. Mapait na ngumiti si Darwin. Sa katunayan, ang mga salita ni Alvin ang nagpaisip sa kanya na isa lamang siyang polaka sa balon. Walang pakialam na sabi ni Alvin, para sa akin, biro lang ang mga itinago mong super nuclear bomb. Kung gugustuhin ko, madali kong mahahanap ang bawat taong nakasalamuha mo. Hindi magiging mahirap para sa akin na mahanap ang mga super soldier na namamahala sa pagpapasabog ng mga super nuclear bomb.
Sigurado akong aabutin ako ng hindi hihigit sa kalahating oras para mahanap at itapon ang mga super nuclear bomb mo. Ang bawat salita ni Alvin ay parang martilyo sa dibdib ni Darwin. Namutla siya sa takot. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin matapos masaksihan ang pagsira ni Alvin sa isang planetang 5 beses na mas malaki kaysa sa daigdig. Sa sandaling ito, lubos niyang naramdaman na ang kanyang plano ay isa lamang biro. Nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Sa sandaling ito, nanlamig ang ekspresyon ni Alvin. Kumalat ang intensyong pumatay mula sa kanyang katawan nang sabihin niya, ngayon, oras na para harapin natin ang bagay na ito ilang dekada na ang nakalipas. Natarante si Darwin nang maramdaman niya ang balak pumatay ni Alvin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang nagmamakaawa kay Kuya Alvin. Pipakiusap H, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Alam kong mali ako kaya H, huwag mo akong patayin. Kung hindi lang siya nakagapos sa puwersa ni Alvin, malamang ay bumagsak na siya sa lupa dahil sa takot. Nang makita ito ni Alvin, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Inilabas niya ang kanyang puwersa kay Darwin na nagpalaya sa kanya mula sa kanyang mga gapos. Si Darwin, na nakalaya na, ay natumba sa kanyang likuran. Gayunpaman, nang makita niyang walang anumang bagay sa ilalim niya, maliban sa walang katapusang mabituing kalangitan, ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Kasabay nito, ang dilaw na likido ay dumaloy sa kanyang mga binti. Tila siya mismo ay umihi. Paano siyang hindi matatakot sa tanawing ito? Natagalan siya bago niya natuklasan na sinusuportahan pa rin siya ng puwersa ni Alvin. Pagkatapos, tumayo siya ng may matinding kahirapan. Gumalaw siya sa harap ni Alvin bago siya lumuhod. May bahid ng hysteria na narinig sa kanyang boses habang nagmamakaawa, kapatid na Alvin, maawa ka sa akin. Iligtas mo ang buhay ko. Mali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag mo akong patayin. Sa nakaraang buhay ni Alvin, itinuring niya si Darwin bilang kanyang kapatid. Tinatawag nila ang isa't isa bilang magkapatid. Gayunpaman, pagkalipas ng mga dekada, hindi siya nakaramdam ng anumang nostalgia nang tawagin siya ni Darwin bilang kapatid na Alvin. Mapagkunwari. Tiningnan ni Alvin si Darwin nang may pandidiri habang walang pakialam na sinabi, kailangang panagutan ng lahat ang kanilang nagawa. Isasaalang-alang ko ang ating nakaraang relasyon at papatawan kita ng mabilis na kamatayan. Dati, balak niyang pahirapan si Darwin bago ito patayin. Gayunpaman, matapos niyang panoorin si Darwin na itinatapon ang kanyang pagmamataas at nagmamakaawa, napagpasyahan niyang walang saysay na sayangin ang oras sa isang katulad ni Darwin. Sapat na iyon basta't patayin niya si Darwin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, biglang tumigil sa pagmamakaawa si Darwin. Tila nakabawi na siya sa sandaling ito. Tutal, kilalang-kilala niya si Alvin. Alam niyang kapag nakapagdesisyon na si Alvin, hindi na magbabago ang isip ni Alvin. Tumayo siya at tinitigan si Alvin habang sinasabi sa mahinang boses, Alvin. Kung hindi dahil sa pagpatay ko sa iyo ilang taon na ang nakalipas, hindi ka sana magkakaroon ng ganitong lakas. Kahit hindi kita pinagtaksilan noon, at pinanghahawakan mo ang iyong katayuan bilang pinakamalakas na tao sa mundo, hindi mo pa rin makakamit ang ganitong antas ng kapangyarihan. Sa madaling salita, ako ang lumikha sa iyo. Si Darwin, na tila nakahawak sa life jacket, ay nagsimulang sumigaw ng buong lakas, hindi ba't lagi mong sinasabi na nagpapasalamat ka sa mga taong tumulong sa iyo? Mali na patayin mo ako dahil tinulungan na rin kita. Ikaw. Natigilan si Alvin sa sinabi ni Darwin. Nakakatawa at nakakainis ito para sa kanya. Hindi pa siya nakakilala ng sinumang kasing walang hiya ni Darwin sa 2 buhay na naranasan niya. 2,532. Mali ba ako? Sigaw ni Darwin, kung hindi kita pinagtaksilan noon, na hindi direktang naging sanhi ng iyong pagkamatay, magiging ganito kalakas ka ba ngayon, Alvin? Napakasuklam-suklam. Pangiinis ni Alvin. Plano mo rin ba ang transmigrasyon ko noong pinagtaksilan mo ako at naging sanhi ng pagkamatay ko? Nakakatawa para sa kanya ang mga sinabi ni Darwin. Nakakatawa.
May pakinabang ba sa kanya ang pagtataksil at pagpatay sa kanya? Alam ko man o hindi ang tungkol sa paglipat mo sa ibang bansa, ito ang katotohanan. Mainit na sabi ni Darwin, sa makatuwid, hindi mo ako maaaring patayin. Kung papatayin mo ako, papatayin mo ang iyong tagapagtaguyod. Wala sa iyong personalidad ang gumawa ng ganoong bagay. Sa gitnang ito ng buhay at kamatayan, wala na siyang mawawala. Maaari lamang niyang takutin si Alvin gamit ang mga pananalitang moralidad. Sa kanyang palagay, si Alvin ay isang lalaking marunong magpasalamat at ayaw pumatay ng sinumang tumulong sa kanya sa anumang paraan. Lubos siyang naniniwala na natulungan niya si Alvin na makamit ang lahat kahit na pinagtaksilan niya si Alvin at naging sanhi ng pagkamatay ni Alvin. Dapat ay sapat na ito para kay Alvin para iligtas ang kanyang buhay ngayon. Ang personalidad ko. Parang kilalang kilala mo na ako. Patuloy na nanunuya si Alvin. Sa isang iglap lang, binawi niya ang puwersang sumusuporta at nagpoprotekta kay Darwin sa kalawakan. Sa loob ng ilang segundo, binalot ng napakalamig na temperatura sa kalawakan si Darwin. Hindi. Ito ang huling sigaw niya bago siya namatay. Bagamat isang napakalakas na sundalo si Darwin, at ang kanyang kaluluwa ay kasing lakas ng kaluluwa ng isang eminent celestial, ang kanyang pisikal na katawan ay para sa isang mortal. Bilang isang mortal, imposibleng mabuhay siya sa kalawakan ng walang anumang proteksyon. Walang nakitang kislap sa mukha ni Alvin habang pinapanood niya si Darwin na pinapatay ng lamig. Pagkatapos mamatay ni Darwin, ikinumpas niya ang kanyang kamay, inaalis ang nagyayelong bangkay ni Darwin. Nabasag na parang bloke ng yelo ang bangkay ni Darwin. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, ginawa ni Darwin na milyon-milyong piraso ng yelo si Darwin. Ang liwanag mula sa kalapit na mga planeta ay naaninag sa mga piraso ng yelo. Sa wakas, patay na ang taong nagtaksil sa kanya noong nakaraang buhay. Sa sandaling ito, biglang tumangala si Alvin na parang may naramdaman. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw habang nakapikit. Swoosh! 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 Agad na boom! Ang mga alon ng nakakatakot na enerhiya mula sa katawan ni Alvin. Binalot siya ng enerhiya sa hugis ng isang espada. Patuloy na lumalakas ang enerhiya habang binabalot nila siya, na parang isang mabangis na apoy. Sa sandaling ito, si Alvin ay lubos na nakatuon sa pag-unawa sa 13 Green Lotus Swords. Dati, 6 na espada lamang ng 13 Green Lotus Swords ang kanyang naunawaan. Nahirapan siyang umunlad pagkatapos noon na parang may isang uri ng balakid sa kanyang daan na pumipigil sa kanya sa pag-unlad. Ang balakid na iyon ay ang kanyang obsesyon sa paghihiganti kay Darwin. Ngayong patay na si Darwin, sa wakas ay naalis na niya ang balakid sa kanyang daan. Pagkamatay ni Darwin, lumitaw sa kanyang isipan ang 13 berdeng espada ng Lotus. Maaari niya sanang piliing baliwalain ito, ngunit alam niya may dahilan kung bakit biglang lumitaw ang 13 berdeng espada ng Lotus sa kanyang isipan. Ito ay hindi nagtagal ay natuklasan ni Alvin na, sa isang pag-iisip lamang, ay nakagawa siya ng malaking pag-unlad. Dati, kahit gaano pa niya kasikapan, ay wala siyang nagawang pag-unlad. Bukod dito, siya ay umuunlad sa isang nakababahalang bilis. Ito ba ang tinatawag nilang kaliwanagan? Dinobol ni Alvin ang kanyang pagsisikap at konsentrasyon habang sinimulan niyang maunawaan ang 13 berdeng lotus na espada. Nakatayo siya sa kalawakan ng hindi gumagalaw na parang isang buwang nagmumuni-muni sa isang templo. Patuloy na umagos ang enerhiya mula sa katawan ni Alvin at tumaas sa ibabaw niya na parang isang malaking bundok. Patuloy itong lumaki ng walang senyales ng paghinto. Ikapitong espada ng berdeng lotus. Sigaw ni Alvin. Matagumpay niyang naunawaan ang ikapitong espada ng 13 espada ng berdeng lotus. Gayunpaman, tila hindi iyon ang hangganan ng pag-unlad ni Alvin. Ang ika-8 berdeng espada ng lotus. Ang ika-9 na berdeng espada ng lotus. Ang ika-10 berdeng espada ng lotus. Isang segundo lang iyon ngunit tila daan-daang taon na ang lumipas. Bago pa man ito namalayan ni Alvin, naunawaan na niya ang 13 espada ng 13 berdeng espada ng lotus.
Hindi ko inaasahan ang ganitong swerte matapos kong mapatay si Darwin. Sino ang mag-aakala na lubos kong mauunawaan ang 13 berdeng lotes na mga espada? Pagkamulat ni Alvin ng kanyang mga mata, ang enerhiyang hugis espada na kasing laki ng bundok ay unti-unting nagsimulang maglaho sa kanyang katawan. Bukod doon, 2 sinag ng tumatagos na liwanag ang lumabas din mula sa kanyang mga mata. Ito. Parang ang 2 sinag ng liwanag na lumabas mula sa aking mga mata ay sword chi. Ito ay isang senyales na lubos ko nang napagtagumpayan ang 13 berdeng lotes na espada. Bagamat sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na lubos niyang napagtagumpayan ang 13 berdeng lotes na espada, likas na ugali lamang niya iyon. Gayunpaman, ang 2 sinag ng liwanag ay matibay na patunay na, sa katunayan, lubos niyang napagtagumpayan ang 13 berdeng lotes na espada. Ngayong nakita na ni Alvin ang pupil light sword formation, kumbinsido na siya sa kanyang bagong nakuhang kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpas siyang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Isang sinag ng espada ang sumilay mula sa kamay ni Alvin. Hindi nagtagal at lumabas din ang pangalawang sinag ng espada. Patuloy na dumami ang mga sinag ng espada bago nagsanib ang lahat ng mga ito sa unang sinag ng espada. Tunay ngang na-master na niya ang huling 7 espada ng 13 berdeng lotes na mga espada. Bagamat medyo mahirap gawin ang lahat para dalhin si Darwin dito bago siya patayin, tama pala ang desisyon ko. Sa pagpatay sa kanya, naalis ko ang obsesyon sa puso ko at naunawaan ang lalim ng 13 Green Lotus Swords. Hindi inaasahan ni Alvin na ang pag-alis kay Darwin sa lupa at pagpatay sa kanya rito ay magdudulot sa kanya ng napakaraming benepisyo. Mabuti na lang at napagdesisyonan kong dalhin siya rito at hindi ko siya direktang pinatay sa barko. Kung hindi, baka hindi ko lubusang matutunan ang 13 Green Lotus Swords. Tutal, ang direktang pagpatay sa kanya sa barko ay maaaring hindi sapat para mawala ang aking obsesyon o mapawi ang aking galit. Gising ka na sa wakas. Narinig ni Alvin ang isang pamilyar na boses na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Lumingon siya at nakita si Karina na nakatingin sa kanya. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang magtanong siya, bakit ka nandito? Hindi ba dapat ay nasa planetang Yanhuang ka? Tumawa si Karina. 5 taon ka nang nakatayo rito. Bakit mo iniisip na nandito ako? Umiling siya habang sinasabi, mukhang nauunawaan mo na ang iyong banal na kakayahan. Kaya, malaki ba ang iyong pag-unlad? Ano? 5 taon. Gulat na gulat si Alvin. Tila hindi niya narinig ang natitirang mga salita ni Karina matapos niyang sabihin na 5 taon na siyang nandito. Naisip niya nang may panghihinayang, hindi. Sasabugin na sana ng mga tao ni Darwin ang mga super nuclear bomb 1 buwan matapos siyang mamatay. 5 taon na ang lumipas, ibig sabihin ba nito ay nawasak na ang mundo? Isang alon ng pagkakasala ang bumangon sa kanyang puso. Sinisi niya ang kanyang sarili sa labis na paglubog sa kanyang cultivation. 2,533. Masama ito. Naalala ni Alvin habang siya ay nagpapanik tungkol sa katotohanang maaaring nawasak na ang mundo. Tumingin siya kay Karina at nagtanong ng may nag-aalab na mga mata, Karina, bago ka umalis sa planetang Yanhuang, na-deactivate mo ba ang mga super nuclear bomb na itinago ni Darwin sa buong mundo? Dapat alam ni Karina ang tungkol sa mga super nuclear bomb dahil naroon siya nang magsalita si Darwin tungkol dito. Naisip ni Alvin na dapat sana ay hinarap ni Karina ang mga super nuclear bomb para sa kanya dahil matagal na siyang wala. Bukod dito, ang planetang Yanhuang ay hindi lamang ang kanyang tahanan sa planeta, kundi dito rin nagmula ang kanyang sekta, ang Daemon Sect. Walang dahilan para hayaan niyang masira ang planeta. Bahagyang nahihiya si Karina nang makita ang mapang-asar na ekspresyon sa mukha ni Alvin. Sinundan kita rito matapos kong makitang hindi ka bumalik pagkalipas ng 1 araw. Nang marinig ang mga salita ni Karina, nagbago ang ekspresyon ni Alvin at napalitan ng panghihinayang. Talagang pinagsisihan niya na hindi niya nailigtas ang mundo dahil masyado siyang abala sa kanyang cultivation. Nang makita kung gaano nalungkot si Alvin, hindi napigilan ni Karina ang kanyang tawa. Tuluyan nang nawala ang kanyang ekspresyon ng pagkapahiya.
Sige, titigil na ako sa pagbibiro sa iyo. Ang totoo ay 10 araw pa lang ang nakalipas mula nang umalis ka sa planetang Yanhuang. Nagbibiro siya nang sabihin niyang 5 taon nang nasa kalawakan si Alvin. Agad na nawala ang panghihinayang at malungkot na ekspresyon sa mukha ni Alvin. Ikaw. Tinitigan niya si Karina at itinuro ang daliri sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, wala pa rin siyang nagawang sabihin maliban sa ikaw. Tutal, talagang apektado siya sa biro. Hanggang ilang segundo ang nakalipas, inakala niyang nawasak na ang mundo dahil sa kanyang kapabayaan. Natural lang, medyo natagalan siya bago niya naproseso ang katotohanan na 10 araw pa lang siyang naglilinang, hindi 5 taon. Umiling si Karina bago ngumiti, sige. Tumigil ka na sa kakautal. Asikasuhin mo na ang problema ngayon. Simula nang makilala niya si Alvin, ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nawawala ng kontrol. Napagdesisyonan niyang huwag na itong lokohin muli sa hinaharap. Tunay na nakaramdam ng galit at kawalan ng magawa si Alvin kanina. Naniwala siya kay Karina nang sabihin nitong 5 taon na niyang pinag-aralan ang 13 Green Lotus Swords. Bago bumalik sa lupa, seryoso niya itong tiningnan at sinabing, huwag kang magbiro tungkol sa mga bagay na tulad nito sa hinaharap. Gaya ng sinabi ni Alvin kay Darwin, hindi mahirap para sa kanya na mahanap ang mga super soldier na responsable sa pagpapasabog ng mga super nuclear bomb basta't magsisikap siya ng kaunti. Pinalawak ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan, at pagkatapos ng 1 araw at 1 gabi, natagpuan niya ang lahat ng mga super sundalo. Pinatay niya silang lahat, ayaw mag-iwan ng anumang potensyal na banta. Hindi siya nalungkot sa pagpatay sa kanila. Tutal, ang mga super sundalong ito ay responsable rin sa pagkawala ng maraming inosenteng buhay. Matapos patayin ang mga super sundalo, dinala niya ang lahat ng mga super nuclear bomb sa kalawakan at pinasabog ang mga ito doon. Ilang ulap ng kabute ang lumitaw mula sa mga pagsabog. Sa ganoong paraan, nagawa niyang harapin ang banta ng mga super nuclear bomb. Matapos harapin ang mga super nuclear bomb, nagsaliksik si Alvin tungkol sa isa sa mga nangungunang organisasyon ng mga super soldier, ang Soul of Yanhuang, na pagmamay-ari ni Hua. Ang Soul of Yanhuang at Timor ay tunay na kahanga-hanga. Natuklasan din ni Alvin na si Timor ang kanyang instructor noong kanyang nakaraang buhay. Hindi siya nag-aksaya ng oras at umalis patungong Hua sa isang iglap lamang ng kanyang katawan. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kung maglalakbay siya ng napakabilis, isang hininga lamang ang kakailanganin niya para makalibot sa mundo. Para makabalik kay Hua, 1/10 bahagi lamang ng 1 segundo ang kailangan niya. Bayan ko. Ako, si Alvin, ay nakabalik na. Napalutang-lutang si Alvin sa ere habang nakatingin kay Hua. Natulala siya habang nagsisimulang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Karamihan sa kanyang mga alaala ay ang kanyang pagsasanay sa hukbo. Blood Wolf, walang kinalaman sa iyo ang pagkamatay ni Wind Wolf. Kahit na mas maging maingat ka, sa pinakamabuting kalagayan, mauuwi pa rin siya sa koma. Mas magiging pahirap iyon para sa kanya. Naalala ni Alvin ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang instructor nang magdesisyon siyang umalis sa hukbo. Blood Wolf ang codename ni Alvin noong naglilingkod siya sa Elite Wolfang Special Forces Army Division. Natural lang, hindi niya ginamit ang codename nang umalis siya sa hukbo. Tutal, ang papalit sa kanya ang magiging bagong Blood Wolf. Naalala niya na si Instructor Long Timor ay sinubukan ang lahat para pigilan siyang umalis. Gayunpaman, determinado siyang umalis dahil hindi niya maalis sa isip niya na ang kanyang mga pagkakamali ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang partner. Isang alon ng panghihinayang ang bumangon sa puso ni Alvin habang iniisip niya, kung hindi namatay si Wind Wolf noon at nakoma, dahil sa kasalukuyang makabagong teknolohiya sa mundo, hindi imposibleng magising siya. Noong unang panahon, dahil sa isang insidente habang nasa isang misyon sa antas ng SSSS sa buong bansa, isa sa mga miyembro ng koponan ni Alvin ang namatay. Hindi niya mapigil ang sisihin ang sarili sa pagkamatay ng kanyang miyembro. Sa huli, ito ang humantong sa kanyang pag-alis sa hukbo. Pagkalipas ng ilang panahon, sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin. Sa isang iglap lang, nawala siya sa kalangitan.
Nang muling lumitaw, nakatayo siya sa labas ng isang saradong base militar. Ang base militar ay matatagpuan sa isang bulubundukin, kaya nagmumukha itong napapalibutan ng mga kuta na bakal. Karaniwan, kung ang base ay hindi bubuksan mula sa control center, kahit isang langaw ay hindi makakapasok. Kahit ang pinakamalakas na super soldier ay hindi makakapasok sa base nang walang pahintulot. Kahit na nagkataon na makapasok sila, hindi sila makakaligtas dahil maraming piling super soldier din sa base militar. Sa sandaling ito, natuklasan ng ilang kawani sa base militar ang presensya ni Alvin gamit ang surveillance camera. Sino? Sino ito? Natigilan silang lahat. Ang taong ito ay biglang lumitaw sa harap ng nakahiwalay na base militar na ito. Kailan siya dumating? Kaya niya bang lumipad? Matagal na siyang nakalutang sa ere. Kahit ang mga pinakamagaling na sundalong gumagamit ng hangin ay hindi kayang manatili sa ere ng ganito katagal nang walang tulong ng mga kagamitang lumilipad. Baka nakatago ang kanyang mga kagamitang panghimpapawid. Imposible. Nascan ko na siya. Wala siyang dalang kahit isang electronics. Wala man lang siyang communicator. Ano? Wala man lang siyang komunikasyon. Aba, nakasuot siya ng lumang kasuotan. Posible kayang isa siyang aktor na nahiwalay sa mga gumagawa ng pelikula. Isang aktor. Nakakita ka na ba ng aktor na kayang lumipad sa ere ng ganito katagal nang walang tulong ng lumilipad na kagamitan? Sa sandaling ito, ang kaguluhan sa control room ay hindi naiiba sa kaguluhang maririnig sa isang pamilihan tuwing linggo. Lahat ng naroon sa pinangyarihan ay matamang tumingin sa mga nagbabantay. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa binata na nakasuot ng lila na nakalutang sa ere. Maya-maya, ilang mga batang babaeng miyembro ng staff ang tumingin sa screen na parang mga gutom na lobo. Ngayon ko lang napansin na ang gwapo niya pala. Oo nga. Tingnan mo ang tindig niya. Para siyang Diyos na bumaba sa kaharian ng mga mortal. Kung ikukumpara sa kanya, ang mga gwapong lalaking artista ay parang magagandang florera. Nag-uusap pa rin ang mga staff habang nakatutok ang mga mata sa screen ng isang mahina at kaaya-ayang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin na nakakuha ng atensyon ng lahat. Hinahanap ko si Timor, Instructor Long. Agad na natahimik ang lahat ng nasa control room. Kahit ang supervisor ng control center ay bahagyang natigilan. Saan nanggaling ang boses na yan? Nakita kong gumagalaw ang bibig niya. Parang siya ang nagsalita. Itinuro ng isang lalaking staff ang screen kung saan ipinapakita ang binata na nakasuot ng lila. Walang naka-install na speaker. Paano kaya maipapadala ang boses niya? Timor. Hindi ba't iyan ang pinuno? Bakit siya tinawag ng lalaking ito na Instructor Long? Hinahanap ko si Timor, Instructor Long. Umalangaw-ngaw ang boses ni Alvin sa base militar. Narinig ng lahat ng nasa base militar ang kanyang boses. 2,534. Matagal nang alam ni Alvin ang kinaroroonan ni Timor gamit ang kanyang banal na kamalayan. Gayunpaman, hindi siya agad nagpakita kay Timor dahil nagtago si Timor sa liblib na base militar. Kung direkta siyang nagpakita kay Timor, walang duda na magkakaroon ng kaguluhan sa base militar. Kaya naman, nagpasya siyang huwag magpakita kay Timor sa ganoong kabiglang paraan. Ang boses ni Alvin na puno ng kanyang enerhiya ay umalangaw-ngaw sa base militar. Naririnig siya ng lahat sa base. Kahit si Timor ay narinig ang kanyang boses. Nandito ako para hanapin si Timor, Instructor Long. Si Timor ay isang kahangahangang lalaki na may malaki at maskuladong pangangatawan. Malapad at angular ang kanyang mga balikat at makapal ang kanyang leeg. Nang marinig niya ang boses ni Alvin, nasa isang pulong siya kasama ang 10 sa kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan sa isang malaking silid. Kung si Timor ang kaluluwa ng kaluluwa ni Yan Huang, kung gayon, ang 10 nasasakupan na ito ang katawan ng mga organisasyon. Sila ay mga hindi mapapalitan na miyembro ng mga organisasyon. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Timor nang marinig niya ang boses ni Alvin. Alam niyang ang may-ari ng boses ay dapat na malakas. Kung hindi, ang kanyang voice transmission ay hindi magiging ganito kalakas. Instructor Long. Matagal na panahon na mula nang may tumawag sa kanya bilang Instructor Long.
Kung tutuusin, matagal na rin mula nang maging instructor siya sa hukbo. Nagbago ang ekspresyon ng 10 nasasakupan at agad silang lumingon kay Timur nang marinig nila ang boses ni Alvin. Maya-maya pa, isang aparatong pangkomunikasyon na parang relo sa braso ng isang tao ang kumurap. Ilang segundo ang lumipas, na parang may natanggap siyang balita, tumingin ang may-ari kay Timur at sinabing, "Direktor, ayon sa Surveillance Division, kung sino man ang naghahanap sa iyo ay nasa pasukan ng aming base sa ngayon. Sa pasukan ng ating base." Gulat na gulat ang natitirang 9 na nasasakupan. Maging si Timur ay nanlaki ang mga mata nang hindi mahahalata ng may gulat na ekspresyon na sumilay sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinindot ang isang buton sa isang panel sa conference desk. Isang holographic na imahe ang lumitaw sa gitna ng mesa, na nagpapakita ng isang binata na nakasuot ng lila na lumilipad sa ere sa pasukan ng base. Ang binata na nakasuot ng lila ay tila lumilipad sa ere nang walang tulong ng anumang kagamitang lumilipad. Sabi ng lalaking unang nagsalita, nascan na siya ng control center. Wala silang nakitang kahit anong electronic sa kanya. Wala man lang siyang communicator. Napanganga ang lahat sa impormasyong ito, kasama na si Timur. Isang binata na nakaupo sa conference table ang lumingon sa kanyang babaeng kasamahan na nakasuot ng berdeng business suit at sinabing, "Kung hindi ako nagkakamali, kahit ang ating mga piling tao na mahusay sa pagmamanipula ng hangin ay hindi kayang gawin ang isang bagay na tulad nito, tama ba? Kung wala ang tulong ng mga kagamitang panghimpapawid, hindi ako makakatagal sa himpapawid ng higit sa kalahating minuto." Ang babaeng nagsalita ay isa sa mga nangungunang sundalong windsuper sa Soul of Yanhuang. Kahit sa lahat ng mga piling tao sa mundo, siya pa rin ang nasa pinakamataas na ranggo. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga salita ay kumakatawan sa mahigit 70% ng mga sundalong windsuper. Sumabat ang isa pang nasasakupan, kakaiba siya, di ba, na nakasuot ng ganito katandang damit. Posible kayang galing siya sa isa sa mga pamilya sa Hua na namumuhay na parang mga ermitanyo. Base sa aking kaalaman, may ilang pamilya na nakatira ng malayo sa mga kalapit na lugar sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan at kabundukan. Wala silang anumang koneksyon sa labas ng mundo. Hindi naman pangkaraniwan para sa kanila ang magbihis ng sinaunang damit. Tutal, namumuhay sila na parang nasa sinaunang panahon pa rin sila. Pinindot ni Timur ang isa pang buton sa mesa sa harap niya at sinabing, "Ako si Timur. Maaari ko bang malaman ang iyong pagkakakilanlan?" Ang boses ni Timur ay naipadala sa pasukan ng base militar sa pamamagitan ng mga speaker. Nang marinig ang boses ni Timur, isang alon ng nostalgia ang sumibol sa puso ni Alvin. Lumiwanag din ang kanyang mga mata. Instructor Long. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon at sinabi sa pamamagitan ng isang voice transmission na tanging si Timur lamang ang nakakarinig, "Instructor Long. Ako ito. Alvin, Bloodwolf." Hindi nagatubiling ibunyag ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang nakaraang buhay. Kung nabanggit lang niya ang kanyang codename na Bloodwolf, maaaring hindi na siya matindaan ni Timur. Gayunpaman, walang duda na maaalala ni Timur ang kanyang pangalan. Nang marinig ni Timur ang mga salita ni Alvin, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Alvin. Kailan niya huling narinig ang pangalang ito? Si Alvin ang pinakamagaling sa mga sundalong sinanay niya. Kung hindi magre-retiro si Alvin, walang duda na ang mga nagawa ni Alvin ay hindi bababa sa kanya. Bagamat nagretiro si Alvin sa hukbo at naging isang mersenaryo, hindi kailanman nakalimutan ni Alvin ang kanyang bayan. Palaging inuuna ni Alvin ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ito ay isang katangiang hinahangaan ni Timur. Gayunpaman, ilang dekada na ang nakalilipas, biglang nawala si Alvin nang walang bakas. Hindi nakatanggap ng anumang balita si Timur tungkol kay Alvin mula noon kahit na nagpadala na siya ng mga tauhan upang hanapin si Alvin. Ilang dekada pa lang ang lumipas, bakit ibang-iba ang itsura niya? Pinag-aralan ni Timur ang holographic na imahe ng binata na nakasuot ng lila. Ang binata na nakasuot ng lila ay walang kamukha ang Alvin, o Bloodwolf, mula sa kanyang alaala. Sa kabila ng pag-aalinlangan, gusto pa rin niyang makilala ang binata na nagsasabing siya si Bloodwolf Alvin.
Mabilis niyang sinabi, iyon lang para sa ngayon. Natapos na ang pulong. Aalis muna ako sandali. May plano ka bang makipagkita sa lalaking ito, Direktor? Medyo kakaiba siya, Direktor. Samahan mo naman ako. Tama siya, Direktor. Hindi namin alam ang pagkakakilanlan niya o kung saan siya nanggaling. Masyadong pabaya ang makipagkita sa kanya nang walang anumang paghahanda. Nagsimulang ipahayag ang kanilang mga alalahanin sa 10 nasasakupan sa paligid ng kumperensya. Hindi mo ba narinig na sinabi niyang siya si Bloodwolf Alvin? Tanong ni Timur nang nakakunot ang noo. Natural lang, hindi niya alam na siya lang ang nakatanggap ng voice transmission ni Alvin. Bloodwolf Alvin. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Timur. Bilang mga pinagkakatiwalaang nasasakupan ni Timur, natural lang na narinig nila ang tungkol sa panahon ni Timur noong sinasanay nito ang mga piling sundalo sa hukbo. Sa mga piling ito, ang pinakamagaling ay si Bloodwolf Alvin. Siya si Bloodwolf Alvin. Bulalas ng dalagang nakasuot ng berdeng business suit. Nagniningning sa paghanga ang kanyang mga mata. Bago siya nawala, kilalang kilala si Bloodwolf Alvin sa buong mundo. Hindi maikakailang siya ang pinakamagaling. Bata pa lamang siya noon, ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya na idolohin si Alvin. Walang ideya si Alvin na hindi lang si Timur ang sasalo sa kanya. Kumalabog. Nang bumukas ang malaking pinto, lumabas si Timur mula sa base, mukhang kahanga-hanga pa rin gaya ng dati. 10 tao ang sumunod sa kanya. Mabilis na sinuri ni Alvin ang kanilang mga mukha, at natuklasan niyang naramdaman niya ang mga taong ito kanina gamit ang kanyang banal na kamalayan. Sila ang pinakamalakas na super sundalo sa mundo. Ang kanilang mga kaluluwa ay kasing lakas ng kaluluwa ng isang eminent celestial. Gayunpaman, dahil ang kanilang mga kaluluwa ay pinalakas ng genetic medicine, tanging ang mga elemento lamang ang kanilang nagagawa. Lumapit si Timur sa binata na nakasuot ng lila na nakalutang sa ere at seryosong nagtanong, ikaw si Bloodwolf. Instructor Long. Sigaw ni Alvin. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ang hitsura ni Timur ay katulad ng naalala niya. Ang pakiramdam ng pamilyaridad ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Sa kaunting galaw lamang, dahan-daang lumapag si Alvin sa harap ni Timur. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid ang likod habang sinasaludo si Timur gamit ang karaniwang pagbati ng sundalo. Bagamat hindi sigurado si Timur kung ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya ay si Bloodwolf Alvin, binati pa rin niya ito. Nagtanong siya sa mahina at walang katuturan na boses, hindi ka mukhang punk na yan, Bloodwolf Alvin. Paano mo mapapatunayan ang mga sinasabi mo? Tumingin si Alvin kay Timur, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kapilyohan. Gusto mo ba talagang patunayan ko ang aking pagkakakilanlan, Instructor Long? Sige na. Bulyo ni Timur. Casual na sinabi ni Alvin, Instructor Long, naaalala ko noong unang beses na bumisita ako sa bahay mo, pinaparusahan ka ng asawa mo. Pinaluhod ka niya sa ibabaw ng mga balat ng durian sa loob ng 15 minuto. Sa simula, balak kanyang parusahan ng kalahating oras. Gayunpaman, pinalaya ka niya dahil sa pagbisita ko. Sige, sige. Tama na. Mabilis na singit ni Timur bago pa matapos ni Alvin ang sasabihin. Hindi ako makapaniwala na ikaw yan. Naramdaman niya ang nag-aalab na tingin mula sa 10 tauhan niya na nakatayo sa likuran niya. Naramdaman niyang namula ang mukha niya at mabilis na iniba ang usapan. Walang balita tungkol sa iyo sa nakalipas na mga dekada, bata. Nagpadala ako ng maraming tauhan para hanapin ka pero wala kang nagawa. Saan ka ba nagpunta sa lahat ng ito? Isa pa, anong nangyari sa mukha mo? Iba na ang hitsura mo sa dati. Hindi ko maalala na mayroon kang ganoon kaseksi na mukha na parang madudurog sa isang pagbahing lang. 2,535. Niyanig ng husto si Alvin sa mga salita ni Timur. Lumalabas na pagkatapos siyang mamatay dahil sa pagtataksil ni Darwin, hinahanap na siya ni Timur. Tutal, noong panahong iyon, nagretiro na siya sa hukbo at hindi na siya sakop ni Timur. Walang obligasyon si Timur na hanapin siya. Maliwanag na ginawa ito ni Timur para sa personal na mga dahilan at damdamin.
Maya-maya, same time na sinabi ni Alvin, Instructor Long, sa loob ng ilang dekada na wala ako, napakaraming kakaibang bagay ang nangyari sa akin. Kung ikukwento ko ito sa iyo, maaaring mahirapan ka pang maniwala sa akin. Ito ang mga bagay na kailangan mong makita mismo ng iyong mga mata para maniwala ka sa mga ito. Ulol na bata, ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Diretsuhin mo ang punto. Single ni Timor. Medyo naiinip siya habang nakikinig sa mga sinabi ni Alvin. Kung gayon, dapat sumunod sa akin sina Instructor Long at ang 10 mandirigma para maglakad-lakad sa kalawakan. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Alvin matapos niyang marinig ang bahid ng pagkainip sa boses ni Timor. Pagkatapos niyang magsalita, ikinumpas niya ang kanyang kamay, dinala si Timor at ang 10 super soldiers sa ere. Lumilipad tayo. Paano ito posible? Hindi lang siya nakakalipad, kaya rin niya tayong isama sa 11. Dahil may mga kasama si Alvin, sinasadya niyang binagalan ang kanyang bilis. Dahil sa kanyang bilis, napagmasdan ni na Timor at ng iba pa ang kanilang paligid habang mabilis silang sumusugod sa kalawakan. Pinanood ni na Timor at ng iba pa ang mga gusali sa ibaba nila na lumiliit ng lumiliit hanggang sa maglaho ang mga ito. Ang mga ilog at bundok ay lumiit din bago ito nawala sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal at ang tanging nakita na lang nila ay isang asul na planeta. Maya-maya, lumiit din ang asul na planeta. Nang ang asul na planeta ay maging kasing laki na ng isang bola ng basketball sa kanilang mga mata, sa wakas ay tumigil na sila sa paggalaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Timor at ng iba pa na sila ay nakalutang, walang suporta ng anumang kagamitan, sa kalawakan. Agad na nanigas ang kanilang mga katawan sa takot, hindi sila nang ahas na gumalaw. Kasabay nito, si Alvin ay nakalutang sa malapit. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang likod habang nakatingin sa lupa na kasalukuyang kasing laki ng isang basketball. Nang makabawi sila ng katinoan, ibinaling ni Timor at ng iba pa ang kanilang tingin kay Alvin nang may pagtataka sa kanilang mga mukha. Malamang na mga Diyos lang ang may kakayahang gawin ito, di ba? Kaya ba ng isang ordinaryong tao ang ganitong kahangahangang bagay? Bloodwolf, Key, sa kabila ng kanyang pagkabigla at pagkalito, hindi matanggap ni Timor na tawagin si Alvin bilang bata sa sandaling ito. Tutal, ang binata na nakasuot ng lila ay tila isang Diyos. Bigla niyang naramdaman ang napakalawak na distansya sa pagitan niya at ng binata na nakasuot ng lila. Maaaring si Alvin ay isang taong dati niyang sinasanay, ngunit, Instructor Long, ako pa rin ang dating Bloodwolf mula noon. Hindi mo na kailangang maging mapagkumbaba sa akin, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha nang mapansin niya ang pag-aatubili ni Timor, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin ng anumang mga katanungan na mayroon ka. Kahit na mayroon akong kapangyarihang higit sa iyong imahinasyon ngayon, ako pa rin ang parehong sundalo na sinanay mo noon. Nang marinig ni Timor ang mga sinabi ni Alvin, sa wakas ay kumawala siya at bastos na sinabi, biguan mo ako. Talagang tinatakot mo ako. Ano ba ang ginagawa mo sa mga nakaraang dekada? Tahimik kang nawala ng walang bakas at bumalik ng may labis na kalabog. Sa lahat ng mga taong ito, hindi tumigil si Timor sa pag-iisip kung gaano kalaki ang makakamit ni Alvin kung hindi biglang nawala si Alvin. Sigurado siyang malalampasan ng mga nagawa ni Alvin ang sa kanya. Gayunpaman, kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya naisip na hindi lamang nalampasan ni Alvin ang kanyang mga nagawa, kundi taglay din ni Alvin ang mga kapangyarihang higit pa sa kanyang imahinasyon. Ang lakas at mga pamamaraan ni Alvin ay katulad ng Diyos at ng mga celestial sa mga sinaunang mito at alamat ng Hua. Samantala, ang 10 mandirigmang nakatayo sa likuran ni Timor ay tumingin kay Alvin ng may ekspresyon ng pagkamangha at kawalan ng paniniwala. Ang kanilang mga mata ay nagniningning ng husto sa paghanga. Natural lamang para sa kanila na humanga sa isang taong napakalakas. Bagamat ang lakas ng binata na nakasuot ng lila ay lampas sa kanilang pangunawa, lalo lamang nitong pinalaki ang kanilang paghanga. Ito pala si Bloodwolf Alvin, ang hari ng mga mersenaryo. Bulalas ng dalagang nakasuot ng berdeng business suit, ang piling sundalong Wind Super, sa sandaling ito.
Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal at same time na pagsamba na karaniwang nakikita sa isang fangirl. Matagal na siyang tagahanga ni Alvin, ngunit ngayon ay isa na siyang superfan. Ang katayuan nito sa kanyang puso ay katulad ng sa Diyos. Mataas, matayog, at hindi mahahawakan. Bumantong hininga si Alvin bago sumagot sa mga tanong ni Timur. Sa totoo lang, namatay na ako ilang dekada na ang nakalilipas. Teka. Ano? Isang nagtatakang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Timur at ng kanyang mga nasasakupan. Sinabi ba ni Alvin na namatay na siya ilang dekada na ang nakalilipas? Kung gayon, sino ba ang nakatayo sa harap nila? Isang multo. Hoy, Blood Wolf. Ang biro ay biro lamang kung nakakatawa, walang ekspresyong sabi ni Timur. Akala niya ay nagbibiro lang si Alvin sa kanila. Kaysa man ng loob na biro. Kung namatay na si Alvin ilang dekada na ang nakalilipas, paano siya narito sa sandaling ito? Instructor Long, hindi ako nagbibiro. Umiling si Alvin. Hindi natitinag sa mga nagdududang tingin na nakatutok sa kanya, mahinahon niyang ipinaliwanag, ilang dekada na ang nakalilipas, pinagtaksilan ako ng aking manager na si Darwin, na naging sanhi ng aking pagkamatay sa Country R. Kakaiba, at sa kabutihang palad, pisikal na katawan ko lang ang nawala at ang kaluluwa ko ay lumipat sa ibang kaharian. Ang mundong nilipatan ko ay isang mundong walang batas kung saan ang malalakas ay mga hari. Ang mga tao ay nagsasanay at naglilinang upang magkaroon ng mas magandang kapalaran. Kamakailan ko lang nilisan ang mundong iyon at bumalik sa lupa. Nang banggitin ni Alvin ang salarin na naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay si Darwin, ang pinuno ng Devil's Hand, si Timur at ang 10 super soldiers ay huminga ng malalim. Ang kamay ng Diablo ang pangunahing kaaway ng kaluluwa ni Yan Huang. Si Darwin, ang pinuno, ang kanilang pinakamatinding kaaway. Sa katunayan, minsan na nilang narinig na sinabi ni Timur na maaaring hindi na siya ang makakatapat ni Darwin sa susunod na paghaharap nila. Napagtanto ni Timur ang lahat bago siya napasigaw, hindi nakakapagtaka na alam niya ang lahat ng galaw ng form at will boxing. Siya pala ang manager mo at nakuha niya ang kumpletong manual na naiwan mo. Sa sandaling ito, isa sa mga binata na nakatayo sa likuran ni Timur ang sumigaw ng may nagniningning na mga mata, Senior Alvin. Dahil si Darwin ang nagtaksil sa iyo at naging sanhi ng iyong kamatayan, dapat kang maghayganti sa kanya. Gamit ang iyong lakas, parang laro ng isang bata na patayin mo siya. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Patay na siya, mahinahong sagot ni Alvin, ang unang ginawa ko pagkabalik ko sa lupa ay ang hanapin siya para mapatay ko siya. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang isang piraso ng jade bago ito dinurog sa kanyang mga kamay. Ilang segundo ang lumipas, lumitaw ang mga imaheng katulad ng mga hologram sa harap ni Timur at ng iba pa. Patuloy na kumukurap ang mga imahe habang ipinapakita nila si Alvin na dinadala si Darwin palapit sa isang tigang na planeta na matatagpuan sa kabila ng solar system. Nakikita nila na ang planeta ay halos 5 beses na mas malaki kaysa sa mundo. Patuloy nilang pinanood habang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at tuluyang winasak ang tigang na planeta na mas malaki kaysa sa mundo. Batay dito, napapansin nila na kayang wasakin ni Alvin ang mundo sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Ang planetang iyon ay mas malaki kaysa sa mundo, hindi ba? Tanong ni Timur. Manamham. Tumango si Alvin bago casual na idinagdag, humigit kumulang 5 beses itong mas malaki kaysa sa lupa. Si Timur at ang iba pa ay nasa gulat pa rin habang patuloy nilang pinapanood ang mga kumikislap na imahe. Nakita nila si Darwin, ang kilalang pinuno ng Devil's Hand, na nagyayelo hanggang mamatay sa kalawakan. Ang kakilakilabot na pagkamatay ni Darwin ay nagsilbing isang malinaw na paalala na ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring mabuhay sa kalawakan ng walang anumang uri ng proteksyon. Hindi mapakali si Timur habang sinasabing may nag-aalalang tono, maaaring namatay na si Darwin, pero base sa aking mga tuklasan, marami siyang itinagong super nuclear bomb sa buong mundo. Sinasabing sa sandaling mamatay siya, pasabugan ng kanyang mga tauhan ang mga bomba pagkalipas ng 1 buwan. Gaano nakatagal mula nang mapatay mo si Darwin? Mga 10 araw.
Umiling si Alvin at sinabing may katiyakan, huwag kang mag-alala, Instructor Long. Naitapon ko na ang mga super nuclear bomb bago pa ako pumunta para hanapin ka. Malaya na ngayon ang mundo sa mga karumal-dumal na iyon. Maganda iyan. Talagang mahusay. Nakahinga ng maluwag si Timur. Pagkatapos, binigyan niya si Alvin ng formal na pagbati ng hukbo habang same time na sinabi, kasamang Alvin, nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong nagawa para sa mundo. Sinundan ng 10 malalakas na sundalo ang pangunguna ng kanilang pinuno. Nang ituwid nila ang kanilang mga likod, makikita na lalong tumindi ang pagsamba at paggalang sa kanilang mga mata. Tagalupa naman ako, Instructor Long. Tungkulin ko ito, nakangiting sagot ni Alvin. Gayunpaman, biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para hanapin ang mga alien na nagdala ng Nirvana Change sa lupa. 2536. Nang malaman ni Alvin mula kay Darwin na ang mga dayuhan ang nagdala ng Nirvana Change, naramdaman niyang may mali. May mga nakatagong motibo ang mga dayuhan. Bakit nila sisirain ang teknolohiya sa kalawakan at paglipad sa mundo? Tiyak na sinusubukan nilang pigilan ang mga naninirahan sa mundo sa pag-alis. Ang mga dayuhan na nagdala ng Nirvana Change sa mundo ilang dekada na ang nakalilipas. Kumunat ang noo ni Timur nang mabanggit ang mga dayuhan. Sa katunayan, naisip din niya na may mali. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga detalye. Tanging ang kanyang likas na ugali lamang ang nagsasabi sa kanya na may mali. Sa karagdagang talakayan, natuklasan ni Alvin na si Timur ay nag-iingat din sa mga alien at sa kanilang mga motibo. Nag-aalala si Timur tungkol sa lakas ng mga alien habang siya naman ay nag-aalala sa kung anong uri ng masamang plano ang inihanda ng mga alien para sa mundo. Ang mundo ang magiging tahanan niya magpakailanman, hindi niya hahayaang may anumang pinsalang dumating sa mundo. Maya-maya, nagtanong siya, Instructor Long, mayroon bang mga alien na nag-iwan ng anumang pahiwatig noong nandito sila? May nabanggit nga sila, sagot ni Timur, habang tumatango, binanggit nila na ang sistema ng mga bituin ng kanilang planeta ay matatagpuan sa Milky Way tulad ng ating solar system. Sinabi rin nila na sila ay mula sa planetang Lisa, at sila ay mga miyembro ng pangunahing pamilya ng planeta, ang pamilya Barker. Ang planetang pamilya Barker ni Lisa, ha? Tumango si Alvin bago humarap kay Timur at sa iba pa at sinabing, Instructor Long, lahat, nais kong hilingin na samahan kayo habang banibisita ko ang mga dayuhang ito at winawakasan ang nakatagong banta sa mundo ng tuluyan. Sa ating paglalakbay, ibabahagi ko sa iyo ang ilan sa aking kaalaman sa cultivation, Instructor Long. Nagliwanag ang mga mata ng lahat ng marinig nila na balak silang isama ni Alvin upang harapin ang banta sa mundo. Samantala, bumilis ang paghinga ni Timur sa pananabik nang marinig niya ang katapusan ng mga salita ni Alvin. Nakatingin lamang sa kanya nang may inggit ang 10 tauhan niya. Hindi gumalaw si Alvin para umalis habang sinasabing, kailangan nating maghintay sandali. May hinihintay pa akong iba. May hinihintay pa ba tayong iba? Gulat na gulat sina Timur at ang iba pa. Dahil dito sila nakikilala ng kausap, halatang kakaiba rin ang kausap dahil malaya itong nakakapaglakbay sa kalawakan. Pumutok. Dinurog ni Alvin ang isang jade token sa kanyang kamay na nagpadala ng senyales kay Karina. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang banal na kamalayan kay Timur, sinuri ang katawan ng lalaki upang matukoy ang pinakaangkop na paraan ng paglilinang para sa kanya. Maraming alam na paraan ng paglilinang si Alvin sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor sa Cloud Continent sa Saint Province Realm. Ang mabilis na paghahanap sa kanyang mga alaala ay sapat na upang makahanap ng 7 o 8 paraan para sa kanyang dating instructor. Ang walang hangganang teknik patungo sa langit. Mabilis na nagpasya si Alvin sa isang teknik ng cultivation para kay Timur. Ipinasa niya ang teknik kay Timur ng telepatiko at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang matiyak na hindi malilimutan ni Timur ang teknik. Ito ay binasa ni Timur ang impormasyong natanggap niya sa kanyang isipan. Tuwang-tuwa siya. Bagamat maaaring simple at crudo lang ang kanyang mga teknik na nasanay bago ito, hindi nito napigilan siyang makilala na ang teknik na natanggap niya ay isang napaka-advanced na teknik. Sa sobrang tuwa niya ay natulala siya sandali.
Ang Boundless Skyward Technique. Sa pangalan pa lang nito, masasabi na kung gaano ito kalakas. Napansin ng 10 tauhan ni Timur na tila wala siya sa sarili niyang iniisip. Gayunpaman, hindi nila alam ang dahilan. Kung alam lang nila, tiyak na magmumakmak sila sa inggit. Bigla, isang boses na tila medyo naiinis ang umalangaw-ngaw sa hangin. Akala ko nakalimutan mo na ako. Gulat na tumingin sina Timur at ang iba pa sa kanilang paligid, ngunit wala silang nakitang kahit sino. Swoosh! Hindi nagtagal at isang babaeng nakaitim ang lumitaw sa tabi ni Alvin. Para kina Timur at sa iba pa, parang bigla na lang siyang lumitaw. Sino? Sino yan? Isang taong may maladyos na lakas tulad ni Senior Alvin. Natigilan silang lahat. Hindi nagtagal at natuklasan nila ang kagandahan ng babaeng nakaitim at muling natulala. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kaganda. Ang kanyang kagandahan ay napakadalisay kaya't walang anumang maruruming kaisipan ang lumitaw sa kanilang isipan. Para bang likas nilang alam na hindi dapat madungisan ang kanyang kagandahan. Ang walang kapantay na kagandahan ay walang iba kundi si Karina. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Alvin habang sinasabi niya, may kailangan ako ng tulong mo. Hinahanap ko ang planetang Lisa sa Milky Way. Maaari mo bang tingnan ang star chart at tingnan kung mahahanap mo ito? Bagamat mahahanap ni Alvin ang planeta, matatagalan pa ito. Wala siyang balak na sayangin ang kanyang oras nang hindi kinakailangan. Hahanapin lamang niya ito kung hindi ito mahanap ni Karina sa star chart. Sa oras na iyon, pareho nilang kailangang hanapin ang Milky Way. Napaka-demanding. Inis na tiningnan ni Karina si Alvin. Gayunpaman, kinuha pa rin niya ang star chart na ibinigay sa kanya ng kanyang ninuno. Pinag-aralan niya ang mga sistema ng bituin at ang mga planeta sa Milky Way. Pagkalipas ng halos 3 minuto, itinuro niya ang chart at bulalas, nakuha ko. Planet Lisa. Ikaw ang manguna, at dalhin mo kami roon ngayon, sagot ni Alvin. Si Karina, na nasanay na sa mapanghamong ugali ni Alvin, ay pinangunahan ang grupo ng walang anumang salita. Ang planetang Lisa ay matatagpuan sa Tyrrell Galaxy sa loob ng Milky Way. Isa ito sa 3 planetang maaaring tirahan na may buhay at ang pinakamalaking planeta sa Tyrrell Galaxy. Kilala rin ito sa Milky Way dahil sa mataas na antas ng teknolohiya nito. Maituturing itong isa sa mga nangungunang planeta pagdating sa teknolohiya. Mayroong 10 pamilya sa kalawakan. Sila ang pinakamalakas at pinakapiling puwersa sa Milky Way. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga pamilyang ito ay nagtataglay ng lubos na makabagong teknolohiya. Ang pamilyang Barker mula sa planetang Lisa ay isa sa 10 pamilya. Ngayon, nakatadhana na hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Planet Lisa. May isang taong dumating upang hamanin ang pinaka-elite na puwersa ng planeta, ang pamilyang Barker. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong planeta nang walang tulong ng kahit sinong speaker. Lahat, walang exception, ay narinig ang boses. Makinig kayo, mga miyembro ng pamilyang Barker. Binibigyan namin kayo ng 1 oras para gamitin ang inyong mga pinakamodernong barkong pandigma at ang inyong pinakamahuhusay na armas. Kung buhay pa ako pagkatapos ng 1 oras, walang duda na mawawala na ang pamilyang Barker. Isang kaguluhan ang sumiklab sa bawat sulok ng planeta. Langit. Sino ang nagsalita? Parang nagsasalita yung tao sa tabi ko. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito? Sino ang mangangahas na hamanin ang pamilyang Barker? Naghahangad ba ng kamatayan ang taong ito o talagang makapangyarihan siya? Ang mga talakayang katulad nito ay maririnig saan man sa planeta. Kasabay nito, lahat ay may access sa isang high-resolution na video na nagpapakita ng base ng pamilyang Barker. Isa itong napakalaking nagbabantang kastilyo. Sa sandaling ito, isang figure ang makikita sa itaas ng kastilyo. Kung titingnan mo ng mas malapit, makikita mo na ang figure ay pagmamayari ng isang binata na may kakaibang pananamit at nakasuot ng lilang roba. Ipinatong ng binata ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, at nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kastilyo na kinaroroonan ng mga piling tao mula sa pamilyang Barker. Sino ba yan? Lumilipad-lipad siya sa ere nang walang anumang kagamitang panglipad. Baka nakatago ang mga kagamitan niya sa paglipad. Hindi pwede.
Hindi mo ba napansin na pinapalabas ng Providence ay media ang video na ito? Walang may itatago sa kanilang mga kamera kahit pa hindi nakikita ang kagamitan. Tama ka, galing yan sa Providence ay media. Nagulat ang mga naninirahan sa planetang Lisa na nanonood ng video. Tao ba ang taong ito? Ang katotohanan ang binata na nakasuot ng lila ay lumilipad sa ere ay lubos na kabaligtaran ang itinuturo sa kanila sa mga paaralan. Isang cultivator. Isa siyang cultivator. Sa sandaling ito, may nagkomento sa video na may labis na tandang padamdam. Isang magsasaka. Samantala, ang base ng pamilyang Barker ay nasa kaguluhan din. Sa isang maluwang na silid kumperensya sa loob ng napakalaking kastilyo, bawat miyembro ng pamilyang Barker, nasaan man sila o ano man ang kanilang ginagawa bago ito, ay agad na nagtipon dito. May makapagsasabi ba sa akin kung bakit may sumulpat na magsasaka sa aming pintuan na may dalang palakol? Natatakot ako na hindi siya isang ordinaryong cultivator. Nagawa niyang makatakas sa pinaka-advanced na radar detection system ng aming pamilya. Ang mga ordinaryong cultivator ay maaaring matukoy ng aming sistema at matrigger ang aming automated defense weapon para barilin siya pabagsak. Sino kaya ang lalaking ito? Bakit siya nandito? Lahat ng mga piling tao mula sa pamilyang Barker ay nabaling ang kanilang atensyon sa binata na nakasuot ng lila at may nanlalamig na mga matang lumitaw sa holographic video sa gitna ng conference room. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.